Yung ilang story senders, sinasabi nila sa simula ng kanilang sulat ang dahilan kung bakit sila nagbahagi ng kanilang kwento. Itong si Dari, ang sinabi niya ay yung hindi dahilan kung bakit siya nagpadala ng kanyang kwento. Well, anyway, ngayon pa lang humihingi na ako ng dispensa sa'yo, Dari, kung sa hulian ng iyong kwento ay hindi ka magiging masaya. Pakinggan ang kwento ni Dari hatid ng DKV. Dear Kuya Bono no Bono's Love to kahugot mo sa bawat kwento. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. DKB. Dear Kuya Bono, magandang oras. Maraming naniniwala na masama akong babae, masama akong tao. Okay lang. Pero unahan ko na kayo, hindi ako sumulat para linisin ang pangalan ko or idepensa ang sarili ko sa mga nagsasabing masama akong tao. Lalo na sa mga naniniwala sa mga paninira. Lalo na sa mga nakikinig kay Angelita na hanggang ngayon wala pa rin gustong gawin sa buhay niya kundi ang ituring akong kaaway at parang walang makakapagpasaya sa kanya kundi ang makita akong bumagsak at muling maghirap. May edad na ako at hindi sa pagyayabang marami na rin akong pera, pero lahat niyan bunga ng sikap at tiyaga at patuloy na pagsisipag. Hindi dumami ang pera ko sa pagpansin sa mga taong nagsasabing masama ako. Wala. Maniwala kayo, hindi nakakayaman ang pagpatol sa mga naninira sa inyo. At lalong hindi nakakaganda, nakakabobo pa nga. Panganay ako sa 4 na magkakapatid, Kuya Bono. Lalaki ang sumunod sa akin, si Dreb, at kambal ang mga bunso. Dizygotic twins sila. Isang babae at isang babae din daw siya pero may patotoy. Sila sina Dayan at Andy. Pero hindi namin nakasama ng matagal si Dreb dahil 13 anyos pa lang siya ay nakipagrelasyon siya sa kapwa niya lalaki. Sumama siya doon at iniwan kami. Pogi kasi si Dreb. Well, hindi sa pagbubuhat ng sariling bangko, kaming magkakapatid ay nagmana ng magandang mukha sa aming ina. Gwapo at magaganda kami ng mga kapatid ko pero maniwala kayo. Hindi mo makikita ang biyaya ng kagandahan ng mukha kung madilim ang buhay nyo dahil mahirap at magulo ang pamilya nyo. Ako, haharap lang ako sa salamin noon kapag inuutusan ako ni Mama. Ang pangit ng buhok mo, Dari. Ayusin mo nga, magsuklay ka nga. Humarap ka sa salamin para makita mo ng maayos. Basag ang salamin na yon. Isa siya sa mga gamit na nasira dahil sa pambubugbog ni Papa sa aming ina. Marami ng gamit ang nadamay sa gulo nila, pati nga maliit na TV noon, black and white lang, ay nabasag din dahil sa aming ama at ina.
So, ihahanap mo ng maayos na pwesto ang mukha mo sa basag-basag na salamin na nasa dingding pa rin kung gusto mong manalamin. Pero ako noon, hindi ko talaga makita ang kagandahan ng mukha. O hindi ko lang napapahalagahan kasi ano bang silbi noon kung napupuno ng galit at lungkot ang puso mo? Kaming apat na magkakapatid, lumaking tagapanood kung paano bugbugin ng aming ama ang aming ina. Halos araw-araw yan. Si Dreb, nung 13 anyos, hindi na yata kinaya ang buhay sa poder namin matapos niyang sunugin ang mga damit ni Papa na nasa labahan. Lumayas siya at hindi na nagbalik. Pero noong magtapos ako ng elementarya, kapiling pa namin si Dreb. Siya ang unang nakapansin sa napakagandang damit ko nung graduation. Wow, ate, bagay sa yung damit ni Jenica. Ate Jenica Dreb, huwag kang bastos. Mas matanda yun sa'yo. Pagtatama ko dahil si Ate Jenica ay matanda pa nga sa akin ng 3 taon. Si Ate Jenica ay nag-iisang anak na babae ni Ma'am Julia na siyang number 1 na suki ni Mama sa paglalaba. Ang damit kong iyon na suot sana sa aking graduation sa elementary ay galing kay Ma'am Julia, damit nga ni Ate Jenica na hindi naman talaga niya gusto kaya minsan lang daw naisuot noong 12th birthday lang niya. Kasi tomboyish si Ate Jenica. Si Ma'am Julia lang ang nagpipilit na gawing binibini ang kanyang anak porque nga kasi nag-iisang babae. Hindi ko makakalimutan nung graduation ko ng elementary, nakabihis na nga ako. Suot ang napakagandang kulay pink na damit na yon na galing kay Ma'am Julia. Sobrang ganda, sa totoo lang, Kuya Bono. Si Papa ang kasama ko sa aking graduation noon kaya nakabihis na rin siya. Madadaanan namin si Mama sa poso kung saan siya maghapon na namang maglalaba. Ang sabi ni Mama, kung pwede, bumili man lang kayo ng 1 pirasong litsyong manok pag uwi nyo. Biglang napamura si Papa sabay sugod kay Mama. Ubos lakas niyang sinampal sa mukha si Mama. Natumba si Mama sa putikan at ang putik ay tumalsik sa damit ko, sa mukha ko at sa hawak kong toga. Hindi na lang ako nag-attend ng graduation noon. Tinulungan ko na lang si Mama sa paglalaba. Umiiyak ulit dahil nasapingil na naman siya ni Papa at siya ang sinisi kung bakit hindi ko na gustong mag-attend pa ng graduation ko. Palaisipan sa aming magkakapatid kung bakit ganun na lang ang galit ni Papa sa aming ina. Bakit konting kibot, nanununtok, nananampal, nananadyak? Nakakasawa ang umiyak noon dahil sa awa kay Mama. Hanggang sa isang araw talagang hindi ko na kinaya. Dumudugo na naman noon ang nguso ni Mama dahil
pinagbuhatan na naman siya ng kamay ni Papa. Sa halip na kumuha ako ng bimpo o tela para mapunas ang dugo sa nguso niya, umiyak ako at sumigaw. Bakit pa hindi ka lumalaban, Mama? Bakit hinahayaan mo na lang nasaktan ka? Nakakasawa ng panoorin kang kawawa. Lumaban ka naman kahit minsan lang. Dumaan ang maraming araw, buwan, taon. Bakasyon bago ako mag 4th year high school at incoming 2nd year high school naman ang kambal. Isang gabi, nagising kaming magkakapatid dahil sa sigaw ni Mama. Sigaw kasunod ng kakaibang tunog ng pag-iyak. Si Andy ang unang bumangon. Ginawa niyang kapa ang pink na kumot niya, diretso sa tulugan ni na Mama at Papa. Nakita kong hinawi ni Andy ang kortinang siyang pinakatakip ng pinto at kasunod nun ay matinis na sigaw ni Andy at isang kisap mata ay nabuwal si Andy at natanggal ang kortinang pinakatakip ng pintuan dahil natapakan niya ang laylayan nito at natanggal sa kabitan. Noon, ginapangan ako ng matinding takot. Tuloy ang pag-iyak ni Mama, si Papa, walang ingay mula sa kanya. Ako, dahan-dahang tumayo at humakbang. Naramdaman ko ang pagkapit ni Dayan sa damit ko. Nilaktawan namin ang katawan ni Andy na walang malay at nung makalapit na kami ni Dayan sa pinto ng tulugan ni na Mama, parang tumigil ang mundo ko sa nakita ko. Pero hindi ako sumigaw o umiyak. Si Dayan ang umiyak, kagaya ng tunog ng iyak ni Mama. Ako, hindi. Dahil parang hiniling kong mangyari yun. Hiniling kong gawin ng aking ina yun. Ang gantihan si Papa, pero hindi ko inaasahang gagawin niya yon sa ganong paraan. Masaya sana ang kabataan naming magkakapatid, lalo na't kami ay isinilang at lumaki sa baryo. Ang likod ng aming bahay ay sagingan, 2 o 3 hilera yon, at paglagpas mo ng sagingan ay bukid at sa gawi konti doon ay ang ilog. Sa kasalukuyang panahon, sa kasalukuyang estado na ng buhay ko, madalas inaasam-asam kong tumira sa baryo ulit. Kaya lang pangit at masakit ang alaalang iniwan ng aming baryo sa isip at puso ko. Masalimuot, nakakalungkot, nakakapraning. Ang mga nangyari noon ay masasabi kong pinakamadilim na bahagi ng buhay ko. Napilit kong tinatakasan, kinakalimutan. Sina Auntie Linda at Uncle Simong, mag-asawa sila. Si Uncle Simong ay pinsan ni Papa. Siya ang bumuhat sa katawan ni Papa noon. Isinakay niya sa paragos, hila-hila ng kanyang kalabaw, tinungo ang bukid. Pero hindi ko alam kung saan niya dinala ang katawan ni Papa. Kung ibinaon ba sa lupa o pinaanod sa ilog.
Katatapos lang ang bagyo noon kaya't malalim ang ilog. Kaya parang mas tamang hulaan na pinaanod na lang niya ang katawan ni Papa namin sa ilog. Nakita naming tatlong magkakapatid lahat. Umalalay pa nga ako nung buhatin ni Uncle Simong ang katawan ni Papa. Tumama ang ulo ni Papa sa hamba ng pinto ng kusina. Umaagos pa rin ang dugo mula sa dibdib niya. Ako at si Auntie Linda ang nagtulong upang linisin ang sahig na nabahiran ng maraming dugo ng aming walang pusong ama. Binantayan namin si Mama noon sa tulugan niya. Binihisan siya ni Auntie Linda dahil may mga dugo sa damit ni Mama. Parang tinakasan siya ng katinuan. Nung gabing yun, dalawa lang ang ginagawa. Umiyak at matulala. Pero sana, kahit gaano antok namin, sana hindi kami pumikit na magkakapatid. Kaso nakatulog kami. At late pa kaming nagising. At hindi pa kami magigising kung hindi dumating si Auntie Linda. Dari, Andy, Dayan. Ganito kami ginising ni Auntie Linda. Mahapde ang mga mata ko pagdilat ko kasi maliwanag na. Nasaan ang mama nyo? Tila nervyos na tanong ni Auntie Linda. Oh? Nasaan ang mama nyo? Bakit wala siya dito? Maghapon nung araw na yon, walang kain-kain, hinanap namin si Mama pero sari-sari ang kwento ng mga tao. Magkakaiba. May nagsabing nakita nila si Mama na nagsasampay ng labada sa likod ng bahay ni Tita Magda. May nagsabing naglalakad si Mama, umiiyak. May nagsabing nakasakay siya sa likod ng tricycle. May nagsabing naglalaba siya sa ilog ng nag-iisa. Noong sumunod na araw, ako na lang ang naglakad upang hanapin si Mama. Nakarating ako sa bayan, sa bahay ng isa pang pinaglalabahan ni Mama. Itago na lang natin sa pangalang Tita Matilda, na noon ay kahapon pa pala nag-aantabay sa pagdating ni Mama dahil naipon na ang labahin niya. Nagulat siya nung sabihin kong kaya ako napadpad sa kanila dahil hinahanap ko si Mama. Pero hindi ko nagawang magkwento sa totoong nangyari dahil mahigpit na bilin ni na Uncle Simong at Auntie Linda na kami lang ang nakakaalam sa nangyari nung gabing yon at kamamatayan daw nila mag-asawa ang lihim na yon. Nag-away po sila at pareho po silang lumayas. Iniwan kaming tatlong magkakapatid. Pagsisinungaling ko kay Tita Matilda, parang na-offend siya sa salitang nabanggit ko yung magkakapatid dahil kay Dreb na kapatid namin. Alam kong galit si Tita Matilda kay Dreb dahil iniwan siya ng kanyang asawang itago na lang natin sa pangalang Tito Lando. Ipinagpalit ni Tito Lando si Tita Matilda sa kapatid naming si Dreb. Noong umalis sa amin si Dreb, sumama siya kay Tito Lando sa Maynila. Hindi namin sila kamag-anak, Kuya Bono, sina Tita Matilda at Tito Lando, hindi namin sila kaano-ano. Si Tito Lando ay isang pastor ng isang religion na hindi ko nalang babanggitin kung ano ang pangalan. Halatang malambot si Tito Lando pero hindi lantad ang kabaklaan niya. Kaya nga nagtiwala sa kanya si Dreb noong 13 anyos pa lang ito kasi akala niya mabait lang talaga si Tito Lando sa kanya. Pero paglaon,
may nangyayari na pala na alam kong hindi rin ginisto ni Dreb nung una, pero dahil sa takot nitong mabalik sa mahirap at magulong buhay namin sa baryo ay sinanay na lang niya ang kanyang sarili na maging jowa ni Tito Lando. Nalaman ni Tita Matilda ang tungkol kina Tito Lando at Dreb. Nakipaghiwalay si Tita Matilda pero hindi pumayag si Tito Lando dahil ikasisira daw ng banal-banalang pangalan niya kapag kumalat ang balitang hiwalay na sila ng kanyang asawang si Tita Matilda. Noong 16 years old ako, yung araw na hinanap ko si Mama at napadpad nga ako kay Tita Matilda, nahusgahan ko siya, si Tita Matilda. Nasabi ko sa isip ko na mahinang babae siya. Mahina, hindi lang ang kalooban kundi maging sa utak. Kasi bakit siya pumayag na iwanan siya ni Tito Lando, kasal sila. At wala siyang ginawa kundi tinanggap na lang. Ganun ko siya hinusgahan noon, pero habang tumatanda ako, nauunawaan ko siya. And at this point in my life, masasabi kong hindi mahina si Tita Matilda. Matatag siya at malawak ang kanyang pangunawa. Sa katunayan, wais siya. Bakit? Ganito yon. 17 years old lang siya nung siya ay makulong matapos ma-raid ang bar kung saan siya noong nagtatrabaho bilang belyas. Walang naglabas sa kanya sa kulungan dahil nagtago ang kanilang manager at owner ng bar. Si Tito Lando ang naglabas sa kanya sa pakiusap ng kaibigan ni Tita Matilda na kaanib sa relihiyon nila. Nung makalabas si Tita Matilda, nagbago na rin ito at naging kaanib. At nung dumating sa punto si Tito Lando na kailangan niya ng katuwang sa buhay, pinakasalan niya si Tita Matilda kahit na medyo malaki ang agwat ng edad nila. 18 lang noon si Tita Matilda, si Tito Lando ay 37 na. At walang pag-ibig sa pagitan nila dahil pamintang durog nga si Tito Lando. Front lang ang pag-aasawa o syempre yung bentahin na rin na may namamahalang asawa sa bahay niya. Pero pag-ibig, ayon mismo kay Tita Matilda, wala. Walang pag-ibig. Lalo na nung malaman niyang hindi pala siya mabubuntis dahil sa diferensya nito sa matris. Pero hindi naman daw naging big deal kay Tito Lando yun, yung pagiging baog o kawalan ng kakayahan ni Tita Matilda na magbuntis. Bagkus ay sinabi nitong siguro daw ay hindi nakatadhanang dumami ang kanyang lahi. Iniwan ni Tita Matilda ang kanyang magulong pamilya sa Mindanao. Nung siya ay 17 years old pa lamang, parehong magulang daw niya ay lulong sa droga, pati rin ang dalawang kuya niya. At ang kanyang ina ay 2 beses pa daw siyang ibinugaw kapalit ng pera. At isang kuya niya, ginapang pa siya. 17 years old lang siya noong makipagsapalaran sa Maynila. Naniwala daw siya sa isang taong nag-recruit sa kanila na ang sabi ay sa mansyon daw sila titira at magtatrabaho bilang katulong. Yun pala, sa kasa. Dahil bata pa at walang natapos, wala nang nagawa kundi harapin ang kinasadlakan niya kesa naman magpalaboy at magutom sa mga lansangan ng Maynila. Pero inamin niya sa akin na hindi ang pagpopokpok ang gusto niyang buhay. Gusto niyang magbago, kahit simpleng buhay lang basta tahimik at may kaagapay, katuwang. At ang nasumpungan naman niya ay isang matandang pastor na pusong babae pala. Malas naman, di ba? Pero hindi. Kasi mabait si Tito Lando. Ni minsan ay hindi siya napagbuhatan ng kamay ni Tita Matilda
ni minsan daw ay hindi siya binulyawan o pinagalitan man lang ng matindi. Para sa akin kasi ang mister o asawa na hindi nananakit ng asawa ay napakabuti na. At ang pinakamasamang lalaki o asawa para sa akin ay yung kagaya ng aming ama. Kaya para sa akin ay mabait pa rin si Tito Lando. Naging masama lang daw si Tito Lando dahil sa sexual preference nito. Yung ngang pagiging pamintang durog niya, bakla. Sa katunayan, ibinigay niya ang karapatan sa mga apartment at pwesto nila sa palengke sa Tarlac kay Tita Matilda, legal, may dokumento, kapalit ng pananahimik nito tungkol sa totoong issue o sitwasyon nila ni Tito Lando. Walang dapat makaalam na hindi na sila nagsasama at may batang lalaking kinababaliwan si Tito Lando. At yun ay ang nakababata kong kapatid na si Dandreb. Ngayon, masasabi niyo bang mahina si Tita Matilda? Ako hindi na. Bilib na ako sa kanya simula nung malaman ko ang kwento ng buhay niya. Kung ikaw ang nasa kalagayan niya, isa kang baog, dating haliparot, nagmula sa pamilya ng mga adik. Mag-iingay ka pa ba, masira mo lang si Tito Lando? Anong mapapala mo? Okay, sabihin na natin kapag nalaman ng kongregasyon na si Tito Lando ay badingels at may kinakasamang minor de edad na lalaki, matatanggal ba siya bilang pastor? Makukulong ba siya? Siguro kung may gagamit kay Dreb, suhulan siya na magreklamo ng pang-aabuso laban kay Tito Lando, baka makulong din si Tito Lando. Pero bakit naman gagawin ni Dreb yun kung lahat ng gusto niya nakukuha niya dahil sa pera ni Tito Lando? Maginhawa, marangya ang buhay niya sa poder ni Tito Lando. Hindi rin tanga si Tito Lando na siyempre hindi aapela kung sagaling magreklamo si Tita Matilda. Hawak ni Tito Lando ang kasaysayan ng buhay ni Tita Matilda at kaya nitong manumbat kung gusto niya. Sa madaling salita, tama lang ang pananahimik ni Tita Matilda. Pero ang pananahimik na yon ay hindi kahinaan at lalong hindi katangahan, kundi pagiging wais. Dahil nakapangalan na nga sa kanya ang titulo ng bahay, apartment at mga commercial building bilang kapalit sa hindi niya pag-iingay tungkol sa kanila ni Tito Lando. Bumilib ako sa kanya, humanga, at minamahal ko si Tita Matilda, iginagalang at nirirespeto, at sa narating ko sa buhay ko ngayon, sa kanya ko nililingon ang malaking bahagi ng utang na loob. Dahil noong hindi na namin mahanap si Mama, kinupkup kami ni Tita Matilda, at sandali niya kaming itinuring na parang pamilya niya. Noong araw na maggawi ako kina Tita Matilda, nilalagnat si Dayan at inatasan ko na lang si Andy na bantayan siya o bantayan ang kakambal niyang si Dayan. Ginabi ako ng uwi noon dahil nilabhan ko ang mga damit ni Tita Matilda. Noon ako nagsimulang maging labandera kasi nga wala na si Mama. Umiiyak ako habang naglalaba kasi naisip ko pa si Dayan na nilalagnat nga sa bahay. Nilagnat siya dahil sa nakita niyang nangyari kina Mama at Papa. Pinabantayan ko si Dayan sa kakambal niyang si Andy nung lumakad akong mag-isa para magbakasakaling hanapin si Mama. Hindi ko man matanggap noon pero habang naglalaba ako ng mga damit ni Tita Matilda, parang inako ko na ang responsibilidad sa dalawang kapatid ko. At blanko ako sa totoo lang kung paano kami mabubuhay na wala kaming ina at wala kaming ama. Nakita ako ni Tita Matilda mula sa pinto ng kusina. Nilapitan ako at binantayan. Inusisa tungkol sa dahilan ng pag-iyak ko. Ilang beses pa na may nag-doorbell ngunit hindi siya lumabas kasi mas gusto niyang pakinggan ako.
Mas gusto niyang makinig sa mga kwento ko tungkol sa aking pamilya na labis niyang ikinagulat dahil lahat pala ng nangyayari kay Mama noon, lalo na ang pagiging asal hayop ni Papa sa kanya, ay hindi kinukwento ni Mama kay Tita Matilda. Pinalabas ni Mama kay Tita Matilda na mayroon siyang maayos at masayang pamilya. Habang napapaluha ako sa aking pagkukwento, napapaluha din si Tita Matilda. Alam mo yung pagluha niya, muntikan nang magpalambot sa puso ko at muntikon nang masabi ang totoo na napatay ni Mama si Papa. Mabuti na lang at nakapagpigil ako. At labis-labis ang pasasalamat ko dahil bago pa ako matapos maglaban nun ay inalok na ako ni Tita Matilda na sa kanya na lang kami tumira na 3 magkakapatid. Tutal, nag-iisa siya. Pero pinagkadiinan niya sa akin na gusto niya ng nag-iisa at ayaw niya ng magulo. Pinagkadiinan niya na hindi kami gagawa ng masama at hindi namin siya bibigyan ng problema. Tahimik ang buhay ko dito, nag-iisa ako. Awa ko lang sa inyo kaya ako kayo kukup-kupin, pero kung guguluhin niyo ako at bibigyan ng sama ng loob at sakit ng ulo, pasensyahan tayo, Dari. Opo, promise po Tita Matilda. Ako pong bahalang magdisiplina sa mga kapatid ko. Pangako ko kay Tita Matilda. Sabi pa niya, magtiis din daw kami kung anong meron sa kanya dahil kahit nakikita daw naming maganda ang bahay niya ay hindi siya mayaman. Magtulong-tulungan daw kami sa mga gawain at higit sa lahat, walang mag-aaway. Pinagkadiinan niya yon dahil ayaw niya ng away hanggat maaari daanin lahat sa diplomasya at kalmadong usapan. Sumang-ayon ako sa lahat ng kondisyon ni Tita Matilda. Bakit hindi? Literal ngang wala kaming magulang. Sino ang magpapakain sa amin? Sino ang magpapaaral sa amin? Kaya pag uwi ko nung gabing yun, kinausap ko ang kambal. Mataas ang emosyon ko noon. Lumuha pa ako sa pagmamakaawa sa kanila na huwag silang lalabag sa alinmang mga rules and regulation ng taong aampun sa amin. Parang awa nyo na ha. Wala na tayong magulang na aasahan kaya kahit papakiramdam nyo, inaalipin na tayo ni Tita Matilda, magpakumbaba pa rin kayo dahil hindi ko pa kayo kayang buhayin. At may pangarap din ako. Gusto ko rin makatapos ng pag-aaral. Kaya uulitin ko parang awa nyo na. Dayan, Andy, sumunod kayo sa lahat ng gusto ni Tita Matilda. Masungit si Tita Matilda kapag may hindi siya nagustuhan, kaso hirap siya magsalita ng diretsyong Tagalog kaya madalas kahit galit ay nakakatawa pa rin ang dating niya. Ang gusto ko sa kanya, lagi siyang handang pumuri kung may kapuri-puri kang nagawa. Sa totoo lang, maganda ang bahay ni Tita Matilda pero hindi siya masinop at hindi siya metikulosa. Noong nalinis namin at inayos ang loob ng bahay niya, kasama ko si Andy, namangha siya. Ang sabi niya may igaganda pa raw pala ang bahay niya. Si Dayan naman ay likas na mahilig sa mga halaman at hindi siya nahiyang sabihin kay Tita Matilda na bumili sila ng mga halaman at aalagaan niya. Pinagbigyan naman siya. Sa labas kasi ng bakod na sementado, may mahabang plant box na tinatapunan na lang ng basura ng mga bypassers na walang disiplina. Trinabaho naman ni Tita Matilda at Dayan ang plant box na yon, tinamnan ng mga halaman. Sa loob ng bakuran, sa tabi ng terrace, naglagay din ng mga halaman. Gumastos si Tita Matilda ng 8,000 pesos mahigit noon para lang sa mga halaman.
Meron pang napakalaking ornamental palm tree. Madilim na nung sumunod na hapon, nasa bakuran pa rin si Tita Matilda at sinisipat ang bagong anyo ng bakuran niya. Hanggang sa tinawag ako at ang tanong sa akin, "Dari, kailangan natin magpapalit ng pintura nitong bahay. Sa tingin mo, ano magandang kulay?" Pink ang paboritong kulay ni Angelita. Siya ay isa sa pinakamaganda kong kaklase ng 4th year na ako sa high school sa pinag-transferan naming public school sa bayan dahil tumira na nga kami sa bahay ni Tita Matilda. Malapit lang ang school na yon sa bahay ni Tita Matilda, pwedeng lakarin lalo na sa umaga. Nakalaban ko sa class election si Angelita sa larangan ng pagiging muse. Sa totoo lang, nagtaka ako nung inominate ako ni Alex na isa sa barkada ni Jude. Si Jude na lihim kong ginugusto noon, secret crush. Lihim lang talaga dahil kahit nasa pinakamalapit kong naging kaibigan na si Anna at si Princess, ay hindi ko man lang naibulong sa kanila na crush ko si Jude. Kaya lang ay nagising yata ang kamalayan ni Angelita. Siguro napansin niyang iba ako kung tumingin sa boyfriend niya kapag hindi nakatingin sa akin si Jude. Ganon naman yun, di ba? Kapag in love ka sa lalaki, conscious ka sa lahat, dahil baka hindi mo alam, may karibal ka na pala. And apparently, noon pa lang talaga sobrang obsessed si Angelita kay Jude. So nanalo si Angelita sa botohan noon. 24 ang bumoto sa kanya, sa akin ay 18. At ikinamangha ko yun dahil sabi ko, muntikan ko ng talunin sa Angelita, napakaganda niya at magaling pang pumorma, samantalang ako'y bagong salta nga lang sa school na yun at transferring nga ako at hindi naman ako pormado. Although oo, pinakialaman ni Tita Matilda ang pananamit at pag-aayos naming mga ampon niya. Pinamili niya kami ng mga bagong damit at pinupunan niya ang mga itsura namin kapag papasok na kami ng eskwela. Lumamang lang sa akin si Angelita ng boto, kaya naman nagkaroon tuloy ako ng munting confidence. Pero hindi ko ginamit ang confidence na yan para agawin si Jude sa kanya. Pinanatili kong lihim ang pagkagusto ko kay Jude hanggang sa magtapos na kami ng high school at hindi rin ako namansin ng sino man sa mga nagtangkang manligaw sa akin na sa totoo lang marami. Hindi lang sa klase namin kundi maging mga taga-ibang section. Sabi nila suplada daw ako. Natatawa na lang ako kasi ganun pala ang akala nila sa akin. Ganun pala ang impresyon nila sa hindi ko pagbibigay ng panahon sa tawag ng pag-ibig. Hindi man lang nila naisip na baka natatakot lang akong makipagrelasyon dahil ayaw kong may makaalam ng totoong kwento ng buhay ko, lalo na ng pamilya ko. Kaya minabuti kong isara ang buhay at pagkatao ko. College, nag-enroll ako sa TSU, Tarlac State University College of Engineering sa Tarlac City. At hindi ko alam na doon din pala nag-enroll si Jude at si Alex. Si Angelita ay sa TSU din pero sa College of Business and Accountancy siya at nasa main campus ang Business and Accountancy, katapat lang mismo ng College of Engineering. Kalsada lang ang pagitan at magkatapat pa halos ang mga gates ng engineering at gate 1 ang main campus kung saan naka-enroll si Angelita. Sina Jude at Alex ang nakapansin sa akin isang araw sa loob ng campus. Nagulat pa ako dahil matapos kong marinig ng mga yabag na tumatakbo sa koridor, ay biglang sinambit nila ang pangalan ko. Ang astig mo naman talaga, Darilyn. Nag-engineering ka? Bungad ni Alex. Bakit? Ganito ang naitugon ko, walang ngiti, napaka-cold ko samantalang sila ay parehong nakangiti sa akin.
Suplada ka pa rin? Uy, Darilyn, pangalawang beses ka na namin nakita na naglalakad mag-isa. Wala ka pa kang kaibigan dito, kaya kung ako sa'yo, bumarkada ka na lang sa amin para hindi ka magmukhang kawawa. Tropa-tropa tayo dito. Sabi pa ni Alex at totoo ang sinabi niya. Wala pa akong kaibigan sa mga klase ko noon kasi puro sila lalaki. Nung unang araw ng klase, 2 kaming babae pero nagpalipat ng block yung isang babae kaya ako na lang ang naiwan. Sa kabilang block kasi ay may ilang babaeng civil engineering. Pang-4 na araw pa lang ng pasok nung lapitan nila ako. Si Alex lang naman ang nagsalita. Si Jude, ngingiti-ngiti lang. Ano bang course mo? Tanong pa ni Alex. Civil. Mechanical kami, sabi niya. Mag-transfer ka na lang sa BSME para magkaklase tayo, di ba tol? Hindi pa rin nagsalita si Jude. Ngumiti lang pero hanggang noon ay hindi ko pa rin kayang salubungin ang mga titig niya. Nakakaramdam ako ng hiya. Sige na, alis na ako. Paalam ko. Nagsalita pa si Alex pero hindi ko na sila nilingon. Mayroon akong lihim, lihim na pagtingin, tumitingin ng palihim. Pag di ka nakatingin, may ligayang hatid. Pag mukha mo'y nasisilip, hindi ko man batid kung bakit ka iniibig. Isa lang ang iniisip, itong aking pagtingin, hindi kayang isatinig. Wala akong tapang salubungin ang iyong mata. Wala akong tapang na aminin mahal kita. Kaya itong lihim, lihim na pagtingin, lihim na pag-ibig, mananatiling lihim. Ang totoo, hindi ko choice ang engineering. Choice yun nang nagpaaral sa akin si Tita Matilda. Sabi niya bagay daw sa akin ang maging babaeng engineer at siya, yun daw ang pangarap niya. Ako naman kasi noon ay walang malinaw na ambisyon. Ang alam ko lang, gusto kong yumaman pero wala akong partikular na gustong kurso. Sabi lang ng isip ko noon, gusto kong maging doktor pero alam ko namang hindi ako ganun katalino at hindi rin ganun kayaman ang sponsor ko. Tipid nga lang kami ng baon noon, pinagkakasya ko lang. Sa engineering, mas lalo akong hindi nakaporma dahil araw-araw pantalon at t-shirt ang suot ko. Never akong nag-blouse o nagpalda. Tapos, nai-insecure pa raw sa akin si Angelita. Daw, kako, dahil si Alex lang naman ang nagkwento sa akin ng pang-aaway daw ni Angelita kay Jude dahil isang hapon noon, naabutan ako ni na Alex at Jude sa gate. Pauwi na ako noon at gaya kasi ng dati, chinichika nila ako. Kahit na wala akong kaamor-amor sa pakikipagkwentuhan sa kanila. Hindi akong umingiti at paisa-isa lang ako kung sumagot. Si Alex kasi makulit talaga sa akin. Tama namang uwian na rin ni Angelita noon sa kabilang campus at dahil kalsada lang talagang pagitan ng mga gates, yun lang Romulo Boulevard. Nakita kong kumaway si Jude. Pagtingin ko sa kabilang gate sa tapat,
Agad kong nakilala si Angelita na talagang napakaganda pa rin at babaeng babae sa suot niyang school uniform. Long sleeves na puti at mahabang paldang checkered na blue and gray. Agad akong nakadama ng inggit. Sa engineering kasi, pantalon at t-shirt lang kami, although pwede rin akong magsuot ng ganong uniform. Kaya lang, mas lalong lang akong maiiba sa klase dahil ako lang ang nakapalda sa buong classroom. Nung hapong yon, napansin kong matalim ang titig sa akin ni Angelita pero hindi ako nakipagtitigan sa kanya. Sa isip-isip ko noon, bahala ka kung anong isipin mo. Dear Kuya Bono, ito ang story ko. TKB. Pinili kong dumistansya sa mga kaklase ko, lalo na sa mga napapansin kong sinasadyang gumawa ng paraan para maging close sa akin. Alam kong mali na lumayo ako sa kanila pero kailangan kong sanayan ang sarili ko na lumayo muna sa kahit sinong lalaki. Oo, sobrang corny pero itinuon ko talaga ang atensyon ko sa pag-aaral kasi sa totoo lang, hirap akong maka-catch up. Kahit alam kong nakafocus na ako, sabi ko noon, pipilitin ko ang makatapos ng pag-aaral. Kaso hanggang 3rd year lang ng civil engineering ang inabot ko. First year college na rin ang kambal noon sa PSU din pero sa Lucinda campus sila. Sa campus na yon naroon ang College of Criminal Justice, College of Science at College of Teacher Education. Si Dayan, education ang kinuha while si Andy, nag-nursing. Hindi sang-ayon si Tita Matilda sa nursing na kurso ni Andy pero nagmatigas si Andy at sinabi nitong may tutulong din sa kanya. Alam kong si Dreb ang nakausap niyang tutulong sa kanya pero syempre hindi namin pinaalam kay Tita Matilda dahil sumasama ang loob niya kapag naririnig niya ang pangalan ng kapatid namin si Dreb. Kaso 2nd semester pa lang nung 1st year ang kambal, 3rd year college naman ako sa civil engineering, na in love ang baklang si Andy sa isang criminology student na siyang dahilan kung bakit nagawa niyang pagnakawan ng pera si Tita Matilda para may pang-date sila ng jowa niya. Ang masakit, hindi lang pala minsan kundi pangatlong beses na noong mahuli siya sa akto ni Tita Matilda. Natural na galit si Tita Matilda at nanumbat na. Ako naman, naiyak na lang sa sobrang hiya at ora mismo nagpaalam ako kay Tita Matilda. Dahil hindi ko nakalimutan ang usapan namin noon yung hindi namin siya bibigyan ng sama ng loob o sakit ng ulo. Abot-abot ang paghingi ko ng tawad kay Tita Matilda pero nagtataka ako kay Andy. Ang taas pa rin noon at parang hindi siya nahihiya kaya sa harap mismo ni Tita Matilda ay nasampal ko ang kapatid kong bakla. Yun pala, alam niyang tutulungan siya ni Dreb. Isang araw lang kami sa bahay namin noon sa baryo na noon ay magigiba na at tinubuan na nga ng matataas na damo ang paligid. Ni hindi tumulong si Andy sa paglilinis sa bakuran namin noon at kinahapunan dumating si Dreb na nakakotse pa. Si Andy lang alam kong susunduin niya pero nainggit din si Dayan at nakiusap kay Dreb kung pwede rin siyang sumama. Sinong kasama ni ate dito? Tila inis na sagot ni Dreb kay Dayan. In fairness, na-touch ako noon. Namiss ko si Dreb, lalo na ng mga bata pa kami. Talaga namang close kami noon kaya lang nag-iba siya ng landas kaya nagawa kong itago na lang yung pagkamiss ko sa kanya nung araw na yun na sunduin niya ang kambal. Sige na Dreb, kung pwede mo rin isama si Dayan, isama mo na rin. Sabi ko. Ay, salamat ate.
mabilis namang lambing ni Dayan tsaka kumapit rin sa braso ni Dreb. Ako naman si panganay. Pero Dreb, 17 ka pa lang ha. Bakit nagdadrive ka na? Sigurado wala ka pang lisensya. May kasama akong matanda ate, nasa bayan lang siya. Papunta lang dito sa baryo ako nagdrive. Pero yung Manila to Tarlac, siyang nagdrive. Okay. So sure ka na? Okay lang na isama mo tong dalawa? Oo, ako ang boss dun. Kung gusto mo ate, sumama ka rin. Tila proud pang sagot niya pero deep inside me, nahihiya pa rin ako at nakukonsensya kay Tita Matilda kasi matapos kaming manggaling sa poder niya, yung dalawang kapatid ko lilipat lang sa poder ng dati niyang asawa. Magna-19 na ako nun, Kuya Bono. Makaraan ng ilang araw, bumalik ako ng Tarlac. Bumalik ako ng Tarlac City para maghanap ng trabaho. Nag-iwan ng pera si Dreb. Tinanggap ko dahil walang-wala ako noon. Natanggap ako sa isang sikat na fast food pero akala nila ay estudyante pa ako. Nagtagal ako doon ng mahigit 2 taon. Nare-contract kasi ako before ako ma-endo sa unang kontrata ko. At 2 buwan bago ako ma-endo, noon tumambad sa akin ang isang tanawin na akala ko panaginip lang. Doon mismo sa Jollibee, 2nd floor, kung saan naroon ang laruan ng mga bata, nakita ko si Papa. Oo, si Papa. Natigilan talaga ako, parang lumobo ang utak ko. Tumayo lahat ng balahibo ko. Kinusot-kusot ko pa nga mga mata ko at pagdilat ko si Papa talaga. Magkakamali ba ako, ama ko siya. Dahan-dahan akong lumapit pero yung batang siguro 4 years old noon, nabangga pa rin ako. Napaupo siya sa sahig at kaagad lumapit si Papa upang alalayan ang bata pero napako ang tingin ni Papa sa mukha ko at nagulat din siya. At natiyak kong siya talaga nung sambitin niya ang palayaw ko. Dari? Kasama niya noon ang bago niyang asawa at yung batang lalaking bumangga sa akin, anak nila. So technically, yung batang yon ay kapatid ko sa ama at ganun ako ipinakilala ni Papa sa bata. Ate mo yan, nak. Anak ko din yan. Hi, ate. Nakangiting sabi ng bata. Napangiti rin ako pero ginulat na naman ako ni Papa sa kanyang tanong. Nadalaw niyo na ba ang mama niyo? Si Mama? Bakit pa? Alam mo kung nasaan si Mama? Parang nagtaka si Papa, saglit na tumitig sa mukha ko. Sumulat ako sa iyo noon, Dari, nung nasa Maynila ako. Sa sulat ko, sinabi kong pinasok ko sa NCMH ang mama niyo. NCMH? Sa mental hospital, sa Mandaluyong. Noon ay nakatitig pa rin ako sa mukha ng aking ama, pero nanlabo ang paningin ko dahil sa pagbalong ng mga luha. Kasunod ng malalim na pagbuntong hininga. Paano mo siya, saan mo siya nakita? Tinawagan ako ng kumpare ko. Siya ang nakakita na pag-alagala ang mama niyo sa Mongkada. Umuwi agad ako noon mula Maynila. Napatingin ako sa mukha ni Tita Isabel, ang asawa ni Papa, bago ko isinatinig ang sumunod kong tanong kay Papa. Nung gabing saksakin ka ni Mama habang tulog ka. Akala namin namatay ka. Binuhat ka ni Uncle Simong. Sinahi ka niya sa paragos niya.
Saan kanya dinala? Pinaanod niya ako sa ilog pero nagkamalay ako. Sinikap kong umahon at nung nasa pampang na ako, nawalan ulit ako ng malay. Paggising ko, nasa ospital na ako dito sa Tarlac City. Nung gumaling ako, nagpunta ako sa bahay, gabi, para wala ka akong makakita sa akin pero wala na kayo. Kaya nagpunta na ako ng Maynila dahil nung gabing yun nasaksakin ako ng mama nyo. Nagpaalam ako sa kanya na magtatrabaho ako sa Maynila. Hindi siya pumayag. Gawa-gawa ko lang daw yun para magkasama kami ng babae ko. Gusto mo bang malaman kung nasaan ang kambal? Nakaidreb sila sa Maynila din. Pero hindi ko alam kung saan sa Maynila. Sige na po, babalik na ako sa baba. Walang lingon kong tinalikuran sina Papa, pero nagbawa ko kay Tita Isabel at hinaplos ko ang buhok ng bata. Pagbaba ko sa hagdan, pinahid ko ang basang mga mata ko at muli akong humugot ng malalim na hininga. May kung anong saya sa puso ko pero may malalim ding lungkot. Masaya ako dahil buhay si Papa pero malungkot ako dahil nasa mental hospital pala ang aking ina. Noong 22 years old ako, nag-abroad ako sa Saudi Arabia, Kuya Bono, bilang service crew sa fast food na nasa loob ng Princess Noura bint Abdul Rahman University. Yun ay pangbabaeng eskwelahan. Bago ako nag-flight ay dinalaw ko si Mama sa mental. Hindi niya ako kilala at pinilit nga lang siya ng mga guard na harapin ako. Mabigat ang loob kong makita si Mama sa ganong ayos pero wala naman akong magagawa. Sa Saudi, nagtagal ako ng 7 taon. 2 years under sa Food Corporation. Nung matapos ang kontrata ko, umuwi kami. Pero hanggang Maynila lang kami. Kasama ko noon si Imani. Propesora siya sa university at isa siyang lesbiana. Pero dati hindi ko alam. Hindi kasi halata ang pagkatombo niya dahil maganda siya, mahaba ang buhok. Hindi ko alam na yung pagiging malapit sa akin ni Imani ay may kulay na pala. Nagulat nga lang ako nung nasa hotel kami sa Maynila nung magtapat siya sa akin ng damdamin niya at malinaw naman ang aking sagot sa kanya na hanggang pagmamahal ng isang kaibigan lang ang maisusukli ko sa kanya. Okay lang naman daw sa kanya basta hayaan ko daw siyang mahalin ako at bumalik daw ako ng Saudi at magsilbi bilang personal assistant niya. Pumayag ako. Tumira din ako sa bahay nila ng 5 taon. Mayroon ding 3 Pilipina doon. Mga kadama nila na naging mga kaibigan ko. Hanggang sa si Imani na din ang nagpasyang pauwiin na ako dahil hindi na raw niya kakayanin ng magtimpe. Baka may magawa na raw siyang masama sa akin na ikasasama din niya, syempre dahil kasalanan yon sa kanilang relihiyon. Umuwi ako pero that time, Kuya Bono, ay 29 years old na ako. Kato 29 ko lang actually at wala akong boyfriend. Hindi pa ako nagkaka-boyfriend.
Pero sa airport habang naghihintay ng flight, nag-reply ako sa 3 lalaking taga-Tarlac din na nagme-message sa akin na hindi ko lang nire-replyan noon dahil na-open ni Imani ang Facebook ko. Pero hindi niya alam na lahat ng nagme-message sa akin, hindi ko nga sila nire-replyan pero tinitingnan ko ang mga profiles nila, lalo na mga pictures nila. Ang 3 lalaking yon ay tagon lang natin sa mga pangalang Ben, Charlie at Robin. Inaya ko silang mag-meet sa Tarlac City sa susunod na linggo. 2 lang ang nagpakita, sina Charlie at Robin lang. Si Ben, nahiyang makipagkita dahil may kapansanan daw siya sa paa. Si Charlie, walang itsura ang mukha pero maganda ang katawan. Addict siya sa gym. Nakasando nga lang siya nung magkita kami sa Cafe Isabela, isang upscale fine dining resto sa Tarlac City, pero hindi kasing pleasant ng pangalan at ambience ng lugar ang personality ni Charlie. Punong-puno siya ng kayabangan sa kabila ng pangit na mukha at maganda lang na katawan. Tawa ako ng tawa habang nagkukwentuhan kami kasi sinasakyan ko na lang siya sa kapreskuhan niya, pero sure ako sa sarili ko na pagkatapos ng pagkikita namin yon ay ibablock ko na siya. Niisiping magkaroon ako ng anak na kagaya niya, ayaw ko. Well, ang totoo, Kuya Bono, gusto ko lang magkaanak, kaya nakipagkita ako sa mga lalaking yun. 29 na ako that time at wala akong panahon sa ligawan portion or getting to know each other stage. Gusto ko agad ang mabuntis at magkaanak bago ako mag-30 at sana kambal ang magiging anak ko. Noong sumunod na araw kay Robin naman ako nakipagkita, tinumbasan ko ng tamang pananamit ang pinaniwalaan kong pagkatao ni Robin, disente, conservative, at siya, Kuya Bono, ay makadiyos dahil panay ang like and heart react niya sa mga Bible verses sa Facebook at yung cover photo pa nga niya ay Bible verse din na ganito, "Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart." Psalm 37 verse 4. Kay Robin, hindi ko ipinaramdam o pinakita ang totoo kong pagkatao sa mga palitan namin ng mga messages. Decente siyang mag-chat at hindi pa nga siya nagso-shortcut ng spelling. Sa ganun pa lang ramdam ko na edukado siya at baka nga matalino pa. Yung tipong honor student siya nung nag-aaral pa. And yes, kalabisan man siguro na asamin ang isang kagaya niya ng isang kagaya ko, pero yun ang totoo. Nag-wish ako na sana si Robin na ang para sa akin. Nagkita kami ni Robin sa KFC sa P. Burgos. Nauna siyang dumating, nakaupo na siya sa corner at halatang pinili niya ang pinakamagandang spot. Naka-bleach siya ng polo at napahanga ako nung kaharap ko na siya dahil kung gaano kakinis ang balat niya sa mga pictures niya sa Facebook, talagang makinis pala sa personal. Tumayo pa siya nung malapit na ako sa table, umupo lang siya nung nakaupo na ako sa tapat niya at nagsimula siyang magsalita. "Mama, may message ako sa chat." Utal na sabi niya. Sa isip ko, ninenervyos ba to? Ba't nauutal? Binasa ko ang chat niya. Kararating lang, parang sinend lang niya nung makita niya akong pumasok sa pinto ng KFC. "May speech defect ako, Dari. Dysarthria. Sana hindi ka ma-turn off." Hindi na ako nag-reply pero hindi ko rin itinanggi na na-disappoint ako kasi ang tinuyang tingnan, ang linis, napaka-decente, soft ang personality niya.
Okay lang yun, Robin. Pero sana magkaunawaan tayo. Pabirong sabi ko, sumagot siya ng isang sentence lang pero nahirapan pang kumpletuhin ng walang utal. So kumain kami. Yung pagkain ginusto kong matapos na kaagad, pero habang nilalantakan ko ang pagkain yun ay binubuo ko na sa isipan ko ang sasabihin ko kay Robin hanggang sa hindi ko na kinayang ubusin kaya uminom na lang ako and then, Robin, makinig ka. 29 na ako and in 10 months, 30 na ako. Ang pakay ko, mabuntis, magkaanak, bago pa ako mag-30. Kaya nakikipag-meet ako sa mga nangungulit sa akin nung nasa Saudi pa ako. Kung papayag ka na anakan ako, hindi kita uobligahin na pakasalan ako or huwag mo akong pakasalan. Anak lang ang gusto ko, Robin. Nakatitig siya sa mukha ko at tila pinagpawisan kahit na ang lakas naman ng aircon. Yun lang ang nasabi niya at natapos ang pag-uusap na yun. Hindi ko alam kung matatawa ako o ano paglabas ko ng KFC. At automatic kong nakita sa kabilang kalsada, actually sa mismong kanto, ang simbahan ng San Sebastian. Tumawid ako diretso sa simbahan. May ilang mga gwapong binata at dalaga sa malapit sa pinto ng simbahan. Nahulaan kong nagre-rehearsal sila para sa kasal. Dumiretso ako sa loob at sa pangpitong upuan ako umupo. Ganun ako lagi kapag papasok ako ng simbahan na walang misa at maraming bakanting upuan. Bibilang ako ng hanggang 7 then dun ako pupwesto. Ayaw ni Robin ang gusto ko. Hindi raw ganun ang pagkakilala niya sa isang babaeng pwede niyang patulan. Tinanggap ko na lang. At may mataas akong respeto para kay Robin sa naging desisyon niya. At least, hindi siya dayok-dok. Hindi siya yung tipo ng lalaking at least makakakantot. Tinanggihan niya ang idea ko. So nagdasal na lang ako. Lumuhod. Sorry Lord sa mga pinagagawa ko. Alam kong mali ito pero desperada na ako. Totoo po yun. Kahit hindi na ako magkaasawa, okay lang basta may anak ako. Hindi ko po alam kung tomboy ako o ano, basta nahihirapan po ako magtiwala at umasa sa mga lalaki. Natatakot ako at ayokong gamitin ang natitirang mga araw ko sa pag-i-eksperimento o pakikipagrelasyon para lang masiguro na tama ang lalaking pipiliin ko. At saka isa pa, lahat naman siguro ng nagpakasal, akala nila tama yung lalaking pinakasalan nila. Gaya ni Mama. Okay lang po kung tomboy ako basta sigurado, Lord, kaya kong mabuhay ng walang lalaki basta may anak ako. Kaya please po, kahit anak na lang po ang ibigay niyo sa akin. Nagmamakaawa po ako. Noong palabas na ako ng simbahan, 3 binata na lang ang naroon sa gawing pintuan pero nadagdagan ng mga dalaga. Siguro mga abay sila at yung bride at ilan pang mga tao ay nasa malapit naman sa altar.
Paglabas ko ng malaking pinto ng simbahan, may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, si Jude. At nahulaan kong kasama niya ang mga nasa loob. Saglit akong natigilan pero that time, for the first time, nakipagtitigan ako kay Jude at ako pa ang humakbang palapit sa kanya kasi parang nagtatago siya sa gilid, parang ayaw niyang makita siya ng mga kasama niya sa loob ng simbahan. Kumusta ka na, Darilyn? Napakaseryoso ng pagdadasal mo dun ah. Okay ka lang ba? May problema ka ba? Tanong niya at ramdam ko ang sinseridad sa boses niya. Tumindig ako ng diretsyo at binigkas ko ang cellphone number ko sa kanya ng 3 beses. At ang sabi ko, kung na-memorize mo, tawagan o i-text mo ako. Sabi ko, tsaka na ako umalis. Pasado 6:00 ng gabi nung tumawag siya. Darilyn, si Jude to. Hi, Jude. Yung tanong mo kanina kung bakit seryoso ang pagdadasal ko, nakikiusap ako sa Diyos na anak na lang ibigay sa akin, kahit huwag ng lalaki o asawa. Ibinigay ko ang number ko sa iyo, Jude, kasi baka lang gusto mo akong bigyan ng anak. Hindi kita guguluhin o hahabulin kapag nabuntis mo ako. Kaya kong buhayin ang magiging anak ko. Payag ka ba? Limang taon at 8 buwan na ang nakararaan simula nung gabing yon na nag-usap kami ni Jude at nagkita din at nagsama sa isang hotel sa Tarlac City at hindi lang minsan kundi 3 beses. Pangalawa ay bago sila magpunta ng El Nido para sa kanilang honeymoon ni Angelita. At pangatlo ay 3 araw matapos silang dumating galing sa honeymoon nila sa El Nido. Nagbuntis ako at nanganak ng kambal. Kayo nga ang magsabi kung pinakinggan ng Diyos ang mga dasal ko o hindi. Bakit nangyari yung mga hiling ko? Nalaman ni Angelita ang nangyari sa amin ni Jude bago sila ikasal and before and after ng kanilang honeymoon kaya sobra ang galit sa akin. Chinachat ako, inaaway. Lahat ng masasakit na salitang pwede niyang gamitin, ginamit niya na sa akin. Binablock ko. Gagawa naman siya ng bagong account o kaya makikigamit ng Facebook ng friends niya para pagsalitan ako ng masasakit na hello. Kahit ano pang sabihin niya, hindi ako masasaktan dahil totoo naman. Pero hindi naman daw si Jude ang nagsabi o nagkwento ng tungkol sa nangyari sa amin. Duda ko yung dating best friend ni Jude na si Alex ang nagsabi kay Angelita. Yes, dating best friend ni Jude si Alex. Kasi nagbagong buhay na si Alex. Hindi na siya lalaki ngayon. Isa na siyang miyembro ng federasyon. Yun ang chismis. Hindi ko pa naman siya nakikita recently. Nabanggit lang sa akin yon ni Jude minsan nung pwede pa kaming mag-chat at mag-usap. Siya ang nagsabing bumeki na daw si Alex. Nasa Japan si Jude, mechanical engineer siya sa Mazda Corporation. Nalaman ko yon kasi nag-chat siya bago ko siya blinak dahil sinabi kong ayaw kong patuloy na mawalan ng peace of mind si Angelita. Mahal daw niya ako. Kung pipili daw siya sa amin ng Angelita, walang kahirap-hirap ako ang pipiliin niya. Ang sabi ko sa kanya, pwede mong dalawin sina DJ at JD pag uwi mo pero malinaw dapat, Jude, na sa kanila ka lang may relasyon at dapat ipagpasalamat mo yan kasi hindi ko sila pinagkakait sa'yo.
Pero Dari, mahal kita. Papatayin na kita ng phone, Jude. Bye. Alam mo, Kuya Bono, kung magpapakalambot ako, mahuhumaling ako kay Jude. Inaamin ko gusto ko siya kahit noon pa, pero iniisip ko talaga si Angelita. Sagad ang galit niya sa akin at alam mo, nauunawaan ko siya kasi first love niya si Jude at sila na kahit nung high school pa kami. Kung pahabaan ng relasyon ng labanan, mananalo sila. Tapos, ipamimigay lang niya si Jude. Boma loves yun. Sa mga sinabi sa akin ng Angelita na malandi ako, desperada, pokpok, hindi ko siya pinapatulan kasi di ba totoo naman. Pero yung sinasabi niya na kinuhututan ko ang asawa niya, hindi yun totoo. Kahit pisong duling, wala akong tinanggap mula sa kanya kahit pasabing para sa mga anak ko. Wala. Ilang beses siyang nag-alok na sustentuhan ang kambal pero tinanggihan ko. May pera naman ako, may mga negosyo ko kaya hindi ako naghihirap. Kung curious kayo sa pamilya ko, si Mama nandun pa rin sa NCMH. Si Papa masaya naman sa Maynila kasama si Tita Isabel at si Rongrong na anak nila. Si Dreb nasa UK na, lalaki pa rin ang jowa. Si Dayan maagang nag-asawa, hindi nakatapos at sila ang nakatira sa dati naming bahay sa Paniki. Si Andy naroon pa rin kay Tito Lando. They are family daw. Nagtatrabaho sa call center si Andy and finally, si Tita Matilda na kapitbahay ko dito sa Clark. At siya din ang matalik kong kaibigan at ina. May asawa na rin siya at may anak sila. Anak ng asawa niya sa dati nitong kinasama. Pinaupahan na lang ni Tita Matilda ang bahay niya sa Tarlac kasi mas maganda ang bahay nila dito sa Clark. Maligaya si Tita Matilda ngayon at masaya rin ako para sa kanya. Si Imani nga pala, yung Arabiana, nag-asawa na rin. Nakakatuwa no, nakapag-asawa sila. Pero promise okay lang ako. Naiinggit pero masaya ako kasi natupad naman yung dasal ko na magkaroon ako ng anak at hindi lang isa kundi dalawa. Ulitin ko lang Angelita kung sakaling marinig mo ito. Sorry na. Nagamit ko ang asawa mo nung una pero pagkatapos nun, wala na. Mahal ko ang asawa mo pero wala kaming relasyon at hindi kami magkakaroon ng relasyon. Hindi ko siya aagawin sa'yo dahil iginagalang ko, hinahangaan ko ang loyalty mo sa kanya at yung pagpapanatili mo ng napakahaba nyo ng relasyon. Hindi ako magiging ikaw. Pero hinahangaan kita. Kaya pinapalagpas ko lahat ng masasakit na sinasabi mo sa akin bilang tanda ng paggalang at respeto at pag-amin din sa kasalanan ko. Pero mulit-muli, sinasabi ko sa'yo, wala kaming relasyon ng asawa mo at ni pisong duling wala akong tinatanggap sa kanya. Sana maliwanag na yan sa'yo. At sa lahat ng nakinig ng aking kwento, maraming salamat at higit sa lahat sa iyo, Kuya Bono. Lubos na gumagalang ang pagpapasalamat sa pagbabasa ng aking kwento, Dari. Alala ko pa nung ang mahal ko'y naging dalawa. Ikaw at ang iyong ama. Sabay ko kayong minahal, ika'y inaruga. Siya'y pinagsilbihan, buong puso't kaluluwa.
buhay ko handang itaya. Hangad ko noon pan, sana paglaki mo maging matatag ka, maging maligaya ka. Pag ako'y matanda na, baka mamahalin pa rin kita hanggang sa huling hininga. Dahil ako ang iyong ina, dahil anak kita. Dari, una sa lahat, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong natatanging kwento ng buhay at pag-ibig. Congratulations sa success mo sa buhay. And congratulations din sa lahat ng giyera ng buhay na iyong napagwagian. Sa simula ng iyong sulat, sinabi mo na hindi ka nagbahagi ng sulat upang linisin ang pangalan mo. Pero sa huling bahagi ay meron kang mensahe para kay Angelita. At nagpaliwanag ka, ginusto mong paniwalaan ka niya na wala kang ginagawang masama. Hindi mo inaagaw ang asawa niya at sa totoo lang naniniwala ako. Pero alam mo kung bakit hindi ako masaya sa ending ng kwento mo ay dahil may nakaligtaan ka na pinakamahalaga. Proud ka sa pagsasabing marami ka ng pera. Masaya ka rin sa pagbabanggit ng iyong ama ay masaya sa piling ng kanyang bagong asawa. Pero ang inyong ina, nasaan? Yung ina na siyang simula ng lahat ng kung anong meron ka at kung nasaan ka man ngayon. Hindi ko sinasabing hindi mo mahal ang iyong ina at pinabayaan mo siyang sadya. Kaya lang nakakasad talaga na lahat halos ng taong involved sa iyong kwento, sa ending ay masaya sila. While your nanay, your mama is out there sa NCMH. Kung marami ka ng pera, hindi naman mahal kung magpagawa ka ng bahay niya sa likod ng maganda mong bahay. Hindi ba? Kahit ako na ang mag-design, libre. Hindi lang ako masaya kasi bakit mo siya pinapabayaan doon? Hindi ko alam yung legal na proseso kung pwede mo siyang i-release o hindi kahit hindi pa siya magaling. Nakakalungkot lang talaga na minsan mo lang siya nabanggit sa kwento mo na dinalaw mo. Yun lang nung bago ka mag-flight and then after that, wala na. Yung si Drev nasa UK na, marami ng pera yun. Hindi ba? Baka naman pwede nyong budgetan yung nanay nyo. Pasensya ka na ha. Alam mo kasi, para sa akin, kahit na totoo pa na hinuhut-hutan mo yung asawa ni, anong pangalan ng babae? Yung ama ng mga anak mo, sa tingin ko may karapatan ka kasi anak niya yung dalawa, anak niya yung kambal, so okay lang na tumanggap ka ng pera sa kanila. Isang tabi mo na yung pride. Basta yung ibang pera mo sana ilaan mo sa nanay mo.
Pasensya ka na ha kung nabago yung direksyon ng kwento mo o yung intensyon ng kwento mo. Pero yes, okay, we believe na malinis ka right after ng pagkakamali mo na makipagtalik doon sa lalaking ikakasal na, and then before mag-honeymoon at after ng honeymoon ay ikaw pa rin ang nakasama ng lalaking yon. Kawawa naman yung isa na nagpaka-loyal. Pero okay lang, hindi kita ibabash doon sa part na yon, sa mga paglalandi nyo, sa pagsunod, sa sigaw ng mga puso nyo, okay lang sa akin yan. Never akong nambash ng tao na na-in-love kahit mali. Kinokontra ko lang, ino-object ko lang yung mga nagpapabaya sa magulang. So pasensya ka na, hindi ko sinasabi na nagpapabaya ka, pero hindi lang talaga ako masaya. Kung mali man ako dun sa pagkakabasa ko sa kwento mo, kasi tandang-tanda ko, minsan mo lang talaga binanggit yung nanay mo na dinalaw mo siya. Malapit lang ang Clark sa Manila, sa Mandaluyong. And I just hope na kayong magkakapatid may gagawin para sa inyong ina. Please lamang, okay? And again, maraming salamat and congratulations for the good life. And napaka-inspiring din yung kwento mo because you strive hard naman para marating ang naroroonan mo ngayon. Dari, again, maraming salamat and again, pasensya na. Ilan lang sa ating mga shoutout. Boss Aim, shoutout to you. Ilocana CJ, shoutout to you. Ganun din kay Zenny Pagal, shoutout to you. Jocelyn Pasqua, Kagawad, shoutout to you. And sa wakas may upload na, shoutout Kuya listening here in Quebec, Canada from Nueva Vizcaya mula kay Ohana Dix by 10. Dix 10 pala. Magandang umaga Kuya Mano, salamat po sa panibagong stories. Ito na naman, stay safe din sa inyo dyan. John Paul Ruga. Shout out, no problem, Margie Tumbali and Lorraine Hagang. Shout out to you dyan sa Istanbul, Turkey. Shout out po Papa Bono from Peña Blanca, Cagayan, mula kay Jeremy Taguna. And Ben Jimenez, shout out to you dyan sa Difun Quirino. And Michael Daniel Salvador, shout out to you. Sana araw-araw may upload. Maulang umaga, Kuya Mo, listening here in Lihas Park, Hong Kong. Shout out. Salamat and God bless mula kay Jeneline Mangulad. May bagyo ngayon dito sa Pilipinas, si Maymay. Pero signal number 1 naman, maulan lang, pero ngayon ay medyo ambon-ambon lang. Aurelia Eugenio, shout out to you. At shout out from City of Ilagan, Isabela, Eugenio family, Simon family, Rumbawa family, Hines family. Mula ito kay Aurelia Eugenio, shout out sa inyong lahat. Lynn Tolosa, shout out dyan sa Hong Kong. And Joy Bantok, shout out to you. Jayo 1914-16, shout out to you. Shout out dito Riyadh, Saudi Arabia, mula kay Limuel AD. And yes, meron na naman Abangers Kuya. It's Maria Angelique Orteza. Thanks Kuya Bono sa bagong upload. Always sa Abangers in CLS. Igorot TV Vlog, shout out to you. Shout out Idol Driver Sweet Lover Nomer Gaspar Winlatan. Pasigaw ako, pwede pabor, sabi ni Grace Sherwin Ablao, shout out sa'yo. Agirabe, shout out to you. And shout out kay Bautista Joan B. Shout out sa iyo and Marilyn Fortuno. Shout out sa iyo, naka-duty from SM Cubao. And shout out mula naman kay Just Flandes and Antonia Arellano. Good morning Kuya Bono. Thanks at may papakinggan na naman. God bless you too, Antonia. Jeneline de la Cruz, shout out Kuya Bono sa anak kong si Tijong. Jeneline po, was listening here in Hong Kong. Ang gaganda ng kwento nila, di ba? Jeneline de la Cruz. Hirap na makinig, hina ng net, nagpuputol-putol tuloy. Grace Sherwin Ablao, shout out to you. And Brian Liwa, God bless you too, Brian from Macau.
At eto naman, mula kay Ariel Banyao, shoutout, dito is Singapore. And Maria Teresa Rosario, shoutout sa'yo. Pa-shoutout ko yung I was listening here in Oman from Cagayan Valley. It's Clarence Tejada. Good day! Pasigaw ulit from City of Ilagan kay Jasper Lazaro. Miss ko na awayin. Haha. Fatima Maduma. And Arthur Ramos, shoutout sa'yo. Maria Teresa Rosario, magandang oras sa'yo. Ang ganda ng mga songs nyo. Pa-shoutout ko yung from Fred Moore. Pa-shoutout ko yung Fred Moore from Tugigaraw at sa mahal ko na si Christine Balaki. Nagulat ako may kapangalan akong nabanggit sa kwento. Fred Moore, ay oo nga. Arjan Marcos Bergonia, shoutout to you. And Roselia Sobremisana. Hello, Kuya Baro, silent listener here since 2020 but this time magko-comment ako. Hindi ako magaling magpayo. Nakaka-relate ako sa payo pagdating sa pag-ibig. If ako ang tatanungin mo, I'll choose Belle kasi bata ka pa. Mahal nyo ng isa't isa. Sure natatanda kayong nagmamahalan at magiging masaya kaysa mag-asawa ka na walang kasiguraduhan sa ugali ng mapapangasawa mo. Sa panahon ngayon, marami ng paraan para magkaanak basta may kwarta. Maraming mag-asawa na kahit walang anak, matibay ang pagsasama at masaya at mas marami ang mag-asawang may anak pero basta, alam na namin yan, hindi mo kailangang ituloy. Anyway, sa akin na lang to, decision mo pa din na masusunod. Maraming salamat, Roselia Sobremisana, at binasag mo ang iyong katahimikan. Maraming salamat sa iyo at yan na muna sa lahat ng umantabay, nag-abang sa kwento ko yan. Maraming salamat. At muli sa iyo, Daddy, thank you so much. Stay healthy, stay safe mga kahugot. Hanggang sa muli, may God bless us all. Salamat Kuya Bono at sa lahat ng listener mo. TKP, my story is safe.